Nalalapit na pong ipa-aresto itong si Kibs, itong si Pastor Apollo Kibuloy ha, ka-coffee. Nako, pag nag-issue na ng arrest order, anytime maaaresto na itong si Kibuloy. Kaya naman, pinaghahandaan na po yung kanyang magiging tahanan, yung kanyang kulungan. Hindi naman sa typical na kulungan ka-coffee dahil dyan lang yan sa premises. Halimbawa, kung sa house siya, maaresto siya ng mga Sergeant at Arms ng House of Representatives, dyan siya i-detain. Kung Senado naman, sa Senado siya i-detain dyan. Kung dalawa ito ka-coffee, di ba? Dalawang pagdinig yan parehas hindi niya pinuntahan, mag-issue ng arrest order itong dalawa na ito ka-coffee. Pero wala dapat ipag-alala itong si Pastor Apollo Kibuloy dahil ka-coffee, yung pleasant experience, yan po ang ginagarantiya ng House of Representatives. Magkaroon po ng pleasant experience itong si Kibuloy. Don't worry ha, kay Pastor Apollo ha, dahil bibigyan naman siya ng pleasant experience o magandang karanasan habang siya ay nakabilanggo sa House of Representatives. Sila nga hindi nila matanggap kasi appointed son of God ka, di ba? Tapos kinulong ka dahil ang dami mga kaso sa iyo at hindi mo sinasagot dyan sa Kongreso. Anyway, sige, paano pinaghahandaan yan ng House, no? Itong bilangguan ni Kibuloy. The House of Representatives is readying, hinahanda na po nila ang detention center para po sa controversial na pastor na si Apollo Kibuloy in case the House leadership decides to take custody of him amid is unwilling to comply with summons to a panel hearing. Maganda yan, bago mag-Semana Santa, no? Kasi dalawa yan Favorable kay Kibuloy kung hindi siya ma-issue ng arrest order before mag-Holy Week. Pero kung ma-issuean siya before ng Holy Week, ma-aresto siya, madala siya sa kustodiya ng Senado o ng Kongreso, walang session. Medyo dyan muna siya mag-stay dyan muna sa Kongreso, no? Thus, BIR Secretary General Reginald Velasco in a press briefing ngayong araw po ng Huwebes, March 14. The particular detention center is a building near the south gate of Batasan Complex, dyan po sa Quezon City, dyan sa Batasan Pambansa. Familiar kayo dyan, is where the 300 plus House members hold office. Dyan lang pala ka-coffee yan. Ang problema, if ever madala yan dagsain ng tao itong HOR, no? Dyan magsisisigaw yan, dyan mag-prayer rally yan, aka dyan mga kampanya yan sa harap ng House of Representatives when na ma-aresto na itong si Kibuloy. Velasco was quick to clarify that the detention facility was not exclusively meant for the Kingdom of Jesus Christ church leader and self-proclaimed appointed son of God. So, hindi daw po para sa kanya lang. Baka kasi mag-expect ito Gusto ko kulungan ko, akin lang, no? Wala nang iba. Kasi, di ba, yung demand dyan sa Senado, itong 17 commandments niya, di ba? Sobrang 5-star accommodation, yung pagkain, 5-star, etc., etc. Hindi pwede. Hindi lang ikaw ang anak ng Diyos. Marami kayong anak ng Diyos, no? So, hindi na masosolo yung kulungan niya. Pero okay lang din solohin niya yung kulungan niya, no? Not just for Pastor Kibuloy, but for anyone else who would be cited in contempt and be arrested by our Sergeant at Arms, sabi po ni Reginald Velasco. He also described the area as a place for future or incoming detainees can stay for a while and be comfortable. Ayan, komportable naman pala ka-coffee. Hopefully, they will enjoy their stay here. We promise them a pleasant experience, sabi ni Velasco at napangisi ito. Yan naman pala ka-coffee. Ito pala detention center niya. Ayan, receiving area. Okay, receiving area pala ito. Hindi yan yung bilangguan. Siguro, malapit lang dyan. Hindi yung pangit Di ba mag-enjoy siya dyan? Kasi yung pagkain hindi siya pwede mag-demand ng 5-star food, no? These rooms are air-conditioned. Diba? Swerte naman pala nitong mga to air-conditioned yung kwarto Kasi hindi naman typical na kulungan, no? Accessible to the relatives of the person in detention and to the media whenever necessary. You can monitor their stay. Sabi ni Velasco, siya po ang highest ranked civilian official dyan sa House of Representatives. No? At yan ang kanyang pahayag sa mga reporter. It will be ready by tomorrow. Bukas. Ilang oras na lang ka-coffee. Ready na po itong tutuluyan, itong detention facility ni Kibuloy kasama po ng ibang mabibilanggo dyan sa House of Representatives. Velasco said the detainees may also jog within Batasan Complex if they wish. Granted, they will be accompanied by an escort. Yan pala Makapag-jogging pa pala siya dyan Hindi sarap ng buhay pala. Jogging siya dyan. Enjoy siya dyan. May escort nga lang. Kibuloy's legal counsel, Lawyer Ferdinand Topacio, had earlier pleaded, humiling po ito sa House Committee on Legislative Franchises to defer the implementation of its arrest order against the pastor to Friday, March 15, pending their meeting in Davao City. Sa tingin ko, ano lang yan Buying some time lang yan
ipinapa-extend lang yan, pinapa-delay lang yan ni Topacio na nag-request siya na wag mo nang i-implement itong arrest order kasi mag-uusap nga raw sila supposedly ngayon, no? Yan, nag-request ito hanggang bukas, Friday. Ayan, wag nang extend yan ha. Hanggang bukas na lang yan. The House panel cited Kibuloy for contempt during its hearing on television network SMNI's alleged franchise violations. Itong Martes lang po ng hapon, March 12. Kibuloy is the founder of SMNI. Pero naglilinis ito na hindi na raw po siya connected sa SMNI. 2018 pa ka-coffee. Na wala na raw po siyang kaugnayan, wala na siyang kinalaman sa operasyon ng SMNI. Sana nga, di ba? Pero sagutin niya yung mga tanong sa kanya dyan. Celia Peña, kumakaway na pala yung magiging kulungan ni Kibuloy. O, ready na raw ka-coffee. By tomorrow, yan, naka-ready na po yung magiging kulungan niya dyan sa House of Representatives. Sa Senado, wala pa mukhang mabagal ang pirma ni Zubiri sa arrest order. Kung tutusin, una ito kasi ano pa ito ka-coffee March 5 pa ito sa Senado pero walang nangyayari dyan Baka mas mauna pa itong HOR dahil mabilis kumilos ito Arcel del Rosario Saike, good evening ka-coffee from Japan. Happy viewing po sa inyo. Lahat ng nagsalita sa rally, sobra na, sabi ni Lori Mamawag. Correct. Yan ang mga birada nila dyan sa prayer rally na yan si PBBM ang top 1 na binatikos nila dyan Bisa si Kibuloy, magdasal sila para sa kaligtasan ni Kibuloy Ngayon, ang tanong, sino magliligtas dito kay Kibuloy? Nai-ready na yung kanyang bilangguan. Si VP Sara, may nagtanong kanina kung nandiyan si Vice President Sara Duterte, nandiyan po, pero hindi siya nagbigay ng talumpati. Pero nandiyan siya sa liwasang Bonifacio. Ironic nga diba? Second highest position of the landholder ka, no? Vice Presidente ka. At yung mga tao na nandiyan sa rally na yan, ang panawagan ng ilan dyan, mag-resign si PBBM. So dahil nandiyan ka, in a way, isipin din ng tao na pumapabor ka doon sa panawagan ng mga tao na yan. You are giving your support doon sa mga tao na yan na mag-resign si PBBM. So ano yan? Yun din pa ang panawagan ni VP Sara, mag-resign si PBBM para siya nang uupo na presidente. Kasi nandiyan siya di ba? Ang daming assumption na pwedeng sabihin ng tao dyan. Ba't ka nandyan, di ba? Ang mga nandiyan dyan, against the administration, against PBBM ang pinapanawagan, ibig sabihin, ikaw din. Nandiyan ka, suporta ka Against the PBBM, against the admin ang ginagawa mo. Ang contrary, OIC ka. OIC ka ng Pilipinas habang nasa working visit ang presidente, di ba? At vice presidente ka, di ba? So, medyo questionable yung presence ni Inday Sara Duterte dyan. Sabi nga ni Risa Ontiveros, dapat mag-focus ka doon sa problema ng Education Department. Huwag dito sa pagsuporta kay Kibuloy. Dahil unang-unang nga pumanig ka na agad kay Kibuloy. Paano yung mga witness? Paano yung mga abused? Yung mga allegedly biktima dito ni Kibuloy, di ba? Kanino sila magpapakampi ngayon? Kumampi ka na kaagad, vice presidente ka, babae ka, kumampi ka na kaagad kay Kibuloy. Di ba? Unfair yan doon sa mga biktima. Paano kung totoong biktima sila? Sige nga, Glenil, hindi na Glenchong, no? Glenil, subukan mo, baka hanggang salita lang, sabi ni Judah Discovery. Totoo, sige, patunayan mo. Sampalin mo nga si VP, si First Lady. Tingnan natin kung anong abutin mo dyan. Bakit ando si VP? Hindi maganda galawan ni VP, delikado si PBBM. Kasi hoping sila dyan, pag nakapwesto sila, natanggal nila si PBBM dyan, sino papalit? Ang vice presidente. Walang iba, kundi si Sara Duterte ang mag-benefit dyan sa sitwasyon na yan. Ernesto Chua, lahat ng sumusuporta sa bulaan Kristo na si Kibulok ay anti-Kristo at kampo ni Satanas kasama ni Sara Bao. Entrepman, tinatapon na ni Glenn Chonggo yung pagiging attorney niya. Dapat dyan i-disbar. Huwag niyang babawiin yung sinabi niya tapos sasabihin niya nag-joke lang siya. Gayahin pa niya si Penta King Maudig. So yan yung mga strategy. No? Pag binash, joke lang yan. Testing the waters lang. Ganyan ang mga dinadahilan nila dyan. Anyway, lesson learned na yan. At least tandaan ninyo ka-copy yung pangalan na yan. No? Sa una kakampi, pero lumilihis ng landas. Anyway, nasa Facebook dyan. Happy viewing po sa inyo ka-coffee. Baka di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page. Pasuyo na lang po paklik na lang po ng follow, paklik na lang po ng like dyan sa Facebook, no? At kung nasa YouTube po kayo, click nyo lang po yung subscribe nandiyan dyan sa baba at yung video natin, paklik na lang dito sa coffee, yung like, no? Dyan po sa baba. Anyway, sige, kuha na ng kape. Move on tayo sa ating next and last topic.